Si Libiste, hindi po involved dahil kapapasok niya pa lang na congressman. Eh. Pero hinanapan po ng mga, ibig sabihin, ang attitude dapat, kung gusto mong malutas, kung gusto mong makapagpakulong ng mga mastermind, kung gusto mong matukoy ang sindikato, kahit na yung naglalantad may kasalanan, gawin mong star witness mo, gawin mong, di ba? Gawin mong state witness. Katulad ng mga pagkakaalam natin. Dito po, hindi. Magsoli ka ng pera, kahit na gaano karami ang ninakaw mo, state witness ka. Kumanta ka, magsalita ka, ituro mo yung mga inaakala mo na mastermind. Ituro mo si Martin, ituro mo si Saldico, ituro mo yung mga congressman at mga senador, kulong ka, katulad ng ginawa sa Diskaya. Magnanakaw ka, ikaw, hindi ka lang simpleng kontraktor, congressman ka pa na kontraktor at the same time. Mas marami ang dumaan sa'yo, mas marami kontrata mo kaysa sa mga Diskaya, pero tumahimik ka lang, hindi ka rin kulong. Yung mensahe ng gobyerno ang nakakatakot. Yung mensahe. Tapos sa mga congressman, saan busy? Busy ba sila para alamin kung sino yung utak ng trilyong nakawan sa gobyerno? Hindi. Busy sila kay VP Sara Duterte. Bakit? Bakit? Sa kabila ng daan-daang bilyon na ninakaw na pondo sa Pilipinas, bakit ang sasampahan ninyo ng impeachment si VP Sara pa rin? Dahil lahat sa mga congressman, politika. Alangan namang ipahamak namin ang sarili namin. Sabi nga, ng dalawang nagmamarunong o sinusundan nila, hindi na natin alam eh. Walang mga posisyon, pero laging nasa balita. Si Trillanes at saka to si Llamas. Walang posisyon sa gobyerno yan, ha? Walang posisyon, pero pag nagsalita, lahat nakamedya. Ano posisyon ni Trillanes ngayon? Wala. Ano posisyon ni Llamas? Wala. Pero kada bubukang bibig, ibabalita ng media. Dahil ang media bayaran, parte sila ng gusto nilang ibagsak ang mga Duterte. Ngayon lang ako nakakita. Walang posisyon. Nung nasa posisyon naman sila, wala namang mga kakaibang ginawa yung mga yan. Pero continuous. Continuous ang media coverage. Hindi nyo ba napupuna? Hanggat continuous yung paninira nila sa mga Duterte, continuous ang kanilang media coverage. Doon na tayo lang lahat eh. Lahat tayo ngayon sa politika. Ang politika, kahulugan nila na politika, anti-Duterte ka dapat. Ano sabi ng dalawa na yan? Dalawang mapagmarunong. Ngayon ang labanan, all-out war to 2026. Kasi after ng 2026, wala na. Tablado na sila. Ano po ang kahulugan? Bakit po wala silang pakialam na imbestigahan ng mga tunay na magnanakaw? Simple lang yan eh, di ba? Kung ayaw mong imbestigahan, ikaw ay meron kang, baka, it's either kasabwat ka o may pinoprotektahan ka. Yung gobyerno natin, may pinoprotektahan ba kayo o kasabwat kayo? O kayo mismo yung utak ng nakawan? Maguguluhan talaga kahit sino mag-observe. Galing sa labas, i-observe niya. Ano ba nangyayari? Bakit si VP Sarang isasakdal ng lahat ng mga magnanakaw? Natural, ayaw nilang umupo. Natural, hindi po nila pauupuin si VP Sara dahil pag pinaupo nila si VP Sara, tapos na po ang kanilang mga maliligayang araw. Di ba? Kulungan po ang bagsak ng mga yan eh. Kaya lahat talaga. Kita nyo ang lungkot-lungkot nila. Eh tayo, halimbawa tayo, wala tayong magagawa kung yan nananalo. Pero sila, kinakailangan nila na hindi patakbuhin si VP Sara dahil yun lang yung chance nila para manalo. Yun lang yung chance ng bata nila para manalo. Dahil pag nanalo si VP Sara, hindi na natin kailangan ng panalangin ni Cara David. Hindi na natin kinakailangan ng divine intervention ng Santa Cara. Kaya po, ang mensahe nila, sige, lumantad kayo. Sige, magsalita kayo ng mga pangalan. Ipakukulong namin kayo. Ginawa kay Diskaya. Sige, wag mong tantanan yan, Leandro. Instead po na poporihan. Baliktad po eh, di ba? Sa normal na pamahalaan, yung mga naglalantad ng katiwalian, baka may award pa yan si Leandro Lebistre. Eh, dahil hindi naman po normal yung pamahalaan natin, siya na po ang ipapakulong. Ano sabi niya, no? Ano sabi ni Kiko Barsaga sa kanyang tropa pips? Wala na nga nahuli si Marcos sa flood control. Ipapakulong pa niya si Lebiste? Anong klaseng utak ng presidente yan? Kiko Barsaga, malapit na matapos yung yung suspension mo. At dahil dyan, suspended ka na.
Suspended ka na naman yan. Alam niyo po, kahit na po anong gawin ninyong justification, i-justify niyo man ang i-justify na kinakailangan imbestigahan si Libiste. Ito po ang immediate. Nakakawala na po yung mga malalaking magnanakaw. Nasaan na si Bunuan? Nasaan na si Saldico? Nasaan na si Garjola? Bilib na bilib ako kay Garjola eh, no? Kung i-present, ang laki-laki ng pera, oh. Pero si Diskaya lang ang nakakulong. Tingin ko sinasadya po nila eh. Tingin ko po sinasadya nila na nakakalaya tong mga tumatahimik lang para may mensahe. Magsalita ka, gusto mong makipagtulungan, gusto mong sabihin kung ano yung mga nalalaman mo, kulong ka. Una, ang sinabi nila sa Diskaya ganito. Yeah? Ano sinabi nila sa Diskaya? Mukhang may tinatago yung Diskaya eh. Tsaka wala naman nagko-corroborate. Sana man lang, kung meron silang dala-dala ng mga ledger. Gusto nilang sabihin na invento lang eh. Wala talagang ledger eh. Nung sumunod, may ledger ka ba talaga? Opo, meron po. Ako po hanap. Sige, dalin mo rito yung ledger. Meron ng ebidensya ledger na nagtuturo kung sino yung mga pinagbigyan nila. Sinabi na lahat ng Diskaya, lahat ng alam nila, lahat na ng itanong. Bigla na lang tumahimik sa mga Diskaya. Ipakulong na lang yung mga Diskaya na yan. Marami pa lang alam, ipakulong na lang. Baka kung sino-sino pa ikanta. Mensahe po yan. Marami kang alam, dapat manahimik ka. Kumusta naman yung mga umamin na ghost project talaga yung ginawa nila? Ang dami sa Bulacan, di ba? Mga umamin sila na ghost project yung ginawa nila. Nakakulong na ba? Wag na natin pag-usapan kasi tahimik lang sila eh. Para lahat ng may alam, maging halimbawa sila, kahit na umamin yung mga yan na ghost project, kahit na umamin na kumita yung mga yan, basta tahimik sila, hindi makukulong. Kahit na gano'ng karaming nakawin, basta nagsuli, walang kaso pa rin. Ang galing. Star witness o state witness. Ang galing, no? Kaya ano ngayon na ang mangyari? Kahit may alam ka, si Gutesa may alam. Sabi niya siya nag-deliver. Nasaan na si Gutesa ngayon? Sabi niyo, wala naman nagko-corroborate kay Gutesa eh. Kinabukasan, inatake kagad si Gutesa eh. Sino umatake? Yung nag-iimbestiga mismo. Si Lacson mismo ang pinagdudahan si Gutesa. Samantalang nakaharap siya ron. Pwede niyang tanungin kung anong gusto niyang tanungin. Naghintay pa ng kinabukasan bago siraan. Wala na si Gutesa. Nasaan na si Gutesa ngayon? Wala na si Gutesa. Marami po nagsasabi ng kung ano sa Blue Ribbon Committee na moro-moro. Hindi po ako naniniwala na moro-moro ang Blue Ribbon Committee. Totally shutdown po ang ginawa nila. Ang moro-moro po, may pagkukunwari pa eh. Ito po, totally hindi na po nag-imbestiga. Hindi po ba? Hindi nyo ba na po na? January 11 na, may nakatakda na bang investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Senator Lacson, Senator Tito Soto? At sino pa yung mga magagaling na senador dyan? Bakit ayaw nyo po mag-imbestiga? Yun lang mga tanong namin eh. Simplihan lang natin. Bakit ang i-imbestigahan nyo si Leandro Libiste? Bakit ang i-impeach nyo si BP Sara? Meron po bang nagsabi meron po bang papeles na nagpapatunay na si BP Sara ay mayroong request? Vice President siya. Meron ba siya request na, baka gusto nyo nang bigyan ng tulay itong ganito? Meron po bang testigo na nagsabi na nag-deliver po kami ng maleta sa bahay ni BP Sara? Sinakay po namin sa C-130. Dumaan po papunta po ng Davao. Meron po bang ganun? Kung sino pa yung walang nagtuturo ng kahit na ano. Ito po ang pinakamalaking krimen sa Pilipinas so far. Pinakamalaking krimen sa Pilipinas. Ang dami na po namatay sa baha. Hindi na po to simpleng nakaw lang. Binubulsa lang. Marami ng taong napapahamak. Yung walang kinalaman sa krimen, yun po ang kanilang i-impeach. Kaya tayong taong bayan, tayo po magsabi, mahiya naman kayo. Pati po yung isa, alam po natin yung mga kakampi nyo, yung mga simbahang katoliko. Yung mga matataas na kardinal, kakampi ninyo. Pero mabuti na lang, meron pong isang pari dyan sa Cebu. Paris priest. Meron po ngayon na bishop, nanawagan dyan sa piyesta ng Nazareno. Nanawagan po yung bishop na to, Seskon. Bumaba na kayo sa pwesto. Huwag nyo na pong interpret ng kung ano yan. Isa lang ang pinabababa niya. Mahiya po kayo. Kung ang makukulong po si Leandro, hindi po siya pari, bishop po siya. Pinuno po ng mga pari yan. Hindi po yan pari lang, bishop. Kaya si Tatay Digong ayaw na umuwi. Hindi raw muna siya uwi hanggang si BBM ang presidente. Hindi mo naman masisisi yung mama.
Kasi pag narito siya, baka talagang ramdam na ramdam niya, di ba? Ibig sabihin kasi makakauwi yan, laya na eh. Tapos umaangal po si Father Flavi. Sabi ni Father Flavi, meron daw orchestrated attack against him. Alam niyo po, orchestrated attack. Nakakatawa ka, Flavi. Inaatake ka namin, oo. Dahil binababoy ninyo yung kaisipan ng mga Pilipino. Wag na yung personal mo. Kung ikaw ay may mael ka, may taglay ka ng kung ikaw ay magsaysay awardee, wala na akong pakialam dyan. Yung sampahan ninyo ng kaso, si Sara Duterte, nang wala naman kayong sinasabi kung anong kasalanan, yan ang pinakamalaking kasalanan mo, Flavi. Ibig mo sabihin, hindi ka atakihin, umaangal eh, orchestrated attack. Ano orchestrated attack? Kahit sino po, automatic yan. Kahit sino po, ang mamababoy sa mga Pilipino. Binababoy niyo ang mga Pilipino dahil yung Vice President, sinasampahan ninyo ng kaso na wala naman kayong sinasabing anong kasalanan. Bakit kayo nagsasampa ng kaso? Tapos sasabihin nyo na inaatake kayo, orchestrated. Hindi po orchestrated yan. Ang tawag dyan, ha? Ano na nga yun? Yung organic attack yan. Pag narinig namin na inatake nyo yung mga Duterte, automatic po, atakehin namin kayo. Yan na lang ang kaya namin eh. Wala kaming power. Wala kaming militar, police. Wala kaming mga ombudsman. Wala kaming DOJ. Wala kaming media. Social media lang kami. Ibig nyo sabihin, ang 80% ng Pilipino na naniniwala sa mga Duterte, 96% doon sa Mindanao, mga 90% dito sa buong Visayas. Ibig nyo sabihin, hindi kami aatake, inaatake nyo yung mga Duterte. Hindi mo nga lang inatake, Flavi. Sinampahan mo pa na reklamo eh. Tapos aangal ka, inaatake. Ayaw mo pala maatake. Magkulong ka sa kwarto, magsaysay awardee ka. Walang